Man TV. Ben Yeager. Kabanata 21, hindi mo ako sinusubukan, di ba? Boss Fang, hindi maabot ang telepono ni Rongrong, at gayon din ang kay Ben Yeager, kinakabahang sabi ni Shi Jian sa Jianghu Bar. Nahuli mo ba ang mga manggugulo sa labas? Mahigpit na hiling ni Fang Kuohai. Nahuli namin silang lahat. Ang mga kapatid ay nagtatanong sa kanila. Naniniwala ako na magkakaroon tayo ng mga resulta sa lalong madaling panahon, sagot ni Shi Jian. Bugbugin mo sila, masisira sila sa huli. Ikaw, magtipon ng ilang tao at lumabas kasama ko. Tiyak na ito ang ginawa ng ikatlong kapatid, sabi ni Fang Kuohai habang bumababa. Sumunod si Shi Jian kasama ang ilang tao sa likod niya. Sa bodega ng Fang Yuan Logistics, nakipagnegosasyon si Ben Yeager kay Zhu Qingyuan. Ano? Doble ang sweldo. Si Mr. Zhu, hindi ka maaaring magseryoso. Alam mo ba kung magkano ang kinikita ko ngayon? Sabi ni Ben Yeager na nagpapanggap na nagulat. Tama ang narinig mo. Kung handa kang magtrabaho para sa akin, bibigyan kita ng 30,000 sa isang buwan. Mabilis na sabi ni Zhu Qingyuan nang makita ang nag-aalinlangang ekspresyon ni Ben Yeager. Ben Yeager, hayop ka, hindi ka tao. Paano mo ito magagawa? Sigaw ni Fang Rong, itinuro si Ben Yeager. Miss Fang, pinupuntirya ng mga tao ang mas mataas na lugar, at ang tubig ay dumadaloy sa mas mababang lugar. Kailangan mong maunawaan ako, sumulyap si Ben Yeager kay Zhu Qingyuan at nagpatuloy, Mr. Zhu, hindi mo ako lalakoan ha. Ako ba, si Zhu Qingyuan, ay mukhang ganoong uri ng tao. Ang salita ko ang aking bono, paniniguro ni Zhu Qingyuan. Nang makita kung gaano kadaling matukso si Ben Yeager, hindi niya maiwasang mapangiti sa loob. Hinding-hindi siya magtitiwala sa ganoong lalaki. Ngayon ay maaaring ipagkanulo ni Ben Yeager si Fang Kuohai sa halagang 30,000, bukas ay maaaring ipagkanulo niya siya, si Zhu Qingyuan. Ang tanging layunin ni Zhu Qingyuan ay lumikha ng hindi pagkakasundo sa pagitan ni Fang Kuohai at Ben Yeager. Sa sandaling umalis si Ben Yeager kay Fang Kuohai, ang pagbaba sa kanya ay magiging isang piraso ng cake, at mawawalan din si Fang Kuohai ng isang malaking asset. Ito ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sige, basta ay pangako mo sa akin ng pera, papasok ako, nakangiting sabi ni Ben Yeager. Noon lang, may bamulong ng ilang salita sa tenga ni Zhu Qingyuan. Tumingin si Zhu Qingyuan kay Ben Yeager at sinabing, pero sa ngayon, hindi kita mapagkakatiwalaan. Dalhin mo sila, itali si Miss Fang at ang lalaking ito. Hoy, akala ko may deal tayo. Bakit mo ako itali? Tanong ni Ben Yeager na may pagtataka. Sinusubukan ko lang ang iyong katapatan. Kung ayaw mo, malaya kang umalis, sabi ni Zhu Qingyuan, sigurado na si Ben Yeager, na gustong sundan siya, ay hindi lalayo. Sige, kung ganyan yan, ituloy mo na yan, deklara ni Ben Yeager, na nag-post ng marangal. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumapit kay Ben Yeager ang 2 lalaki gamit ang mga lubod at sa wakas ay sinunggaban siya, tinali siya. Huwag mo akong itulak. Kaya kung maglakad, tinitigan ng masama ni Fang Rong si Ben Yeager habang ang dalawa ay itinulak sa isang maliit na silid sa likod ng bodega, pagkatapos ay itinali ng harapan upang pigilan si Ben Yeager na makatakas. Mga hayop kayo, bitawan mo ako, Ben Yeager hayop ka, anong tinatawa-tawa mo? Humarap si Fang Rong kay Ben Yeager. Yung iba hindi na masyadong nag-abala. Nag-iwan sila ng 2 tao para magbantay sa pinto habang ang iba ay bumalik sa loob ng bodega. Miss Fang, huwag kang masyadong lumapit sa akin. Humalaklak si Ben Yeager, ang kanyang mga mata ay matamang nakatutok sa mukha ni Fang Rong. Si Fang Rong, na hindi kailanman naging ganoon kalapit sa isang lalaki, ay biglang naramdaman na namula ang kanyang mukha. Siya ay orihinal na nagpipigil sa tiyan ng galit, ngunit ngayon ay hindi na niya ito masabi. Miss Fang, may nararamdaman ako, pag-iisip ni Ben Yeager, bakit ang lambot ng dibdib mo? Nang marinig ito ni Ben Yeager, tulad ng isang hamak, nagalit si Fang Rong. Walang pakialam na nakatali siya, kumagat siya ng malakas sa balikat ni Ben Yeager, dahilan para mapasinghap ito ng malalim sa sakit.
Hindi pa nakontento, sinubukan niyang sipain si Ben Yeager, ngunit nakatali ang kanyang mga paa at pareho silang nawalan ng balanse dahil sa sipa, na napaatras. Bumagsak din paarap ang katawan ni Ben Yeager. Kung diretso lang silang bumagsak, baka nasugatan ito ng husto sa ulo ni Fang Rong. Sa sandaling nawalan sila ng balanse, pilit na inikot ni Ben Yeager ang kanyang katawan para ilipat si Fang Rong sa ibabaw niya. Bumagsak sila sa isang malakas na putok, at natagpuan ni Fang Rong ang kanyang sarili na nakahiga sa dibdib ni Ben Yeager, ang kanilang mga labi ay hindi inaasahang nagtagpo. Ah, hayop ka, binubuli mo ako. Napahiya si Fang Rong at napaluha. Pagkatapos, napansin niya si Ben Yeager na hindi gumagalaw na nakahiga habang nakapikit at umaagos ang dugo mula sa likod ng kanyang ulo. Ah, Ben Yeager, okay ka lang ba? Nakita ni Fang Rong ang dugo sa ulo ni Ben Yeager at bigla siyang natakot, hindi mapigilan ang pag-agos ng mga luha. I'm sorry, kasalanan ko ang lahat, huwag kang mamatay. Bagamat alam niyang si Ben Yeager ay isang small-time rogue, habang buhay siyang magkasala kung talagang namatay ito para sa kanya. Kung hindi lang dahil sa pangangailangan niyang iligtas ang sarili, hindi siya haantong sa ganito, at muli siyang napahikbi sa hindi mapigilan. Sinasabi ko, Miss Fang, sapat na ba ang iyong pag-iyak? Sabi ni Ben Yeager na may masamang ngiti. Kaya hindi ka namatay. Ang galing, ang galing. Sa wakas ay nakuha na ni Fang Rong ang kanyang kalmado. Ang iyong mga labi ay medyo malambot, halos makulam ako. Panaginip na sabi ni Ben Yeager. Nang makita si Ben Yeager na ganyan ang hitsura ngunit iniisip pa rin ito, inilibot ni Fang Rong ang kanyang mga mata sa kanya at hindi nagpatuloy sa paggagalit sa kanya. Sige, huwag nang magulo, umalis na tayo. Pagkatapos magsalita ni Ben Yeager, bigla siyang kumapit sa mga lubod at pumutok ang mga ito. Kanina pa siya nagtatago ng maliit na kutsilyo sa kanyang kamay. Walang halaga sa kanya ang ganoong antas ng pagkidnap. Mayroon kang. Nanlaki ang mga mata ni Fang Rong, medyo hindi makapaniwala. Mabilis na sinenyasan siya ni Ben Yeager na tumahimik. Hinawakan niya ang likod ng kanyang ulo, walang naramdamang seryoso, at pagkatapos ay tumawag, Hoy, kayong magkapatid sa labas, pasok kayo sandali, may sasabihin ako. Ano ito? Ang dalawang lalaki sa labas, alam nilang si Ben Yeager ay maaaring maging kapatid nila, pumasok ng walang bantay, ngunit pagpasok pa lang nila, pinatalsik sila ni Ben Yeager sa pamamagitan ng bangbang. Ano ba, gusto kitang talunin? Kayong dalawang maliit na brats ang naglakas loob na igapos ako. Pagkatapos sabihin iyon, sinipa sila ni Ben Yeager ng ilang beses, pagkatapos ay lumingon kay Fang Rong at nagtanong, gusto mo rin ba silang sipain? Napailing na lang si Fang Rong nang walang sabi-sabi, ang mga mata niya kay Ben Yeager. Dahil hindi ka sumipa, sisipain ko pa ng ilang beses. Muli silang sinipa ni Ben Yeager at saka hinayla si Fang Rong patungo sa labasan. Umalis sila sa likod ng pinto at nagulat sila, nakaparada ang kanilang sasakyan doon, nakabukas pa rin ang mga susi. Tila masyadong kinakabahan ng mga nanghuli sa kanila para kunin sila. Sa sandaling makapasok sila sa kotse at pinaandar ito, narinig nila ang sigaw mula sa bodega sa unahan. Gayunpaman, hindi pinapansin ang lahat, nagmaneho sila patungo sa harapan. All the way, si Fang Rong ay nakatitig lang kay Ben Yeager na may komplikadong ekspresyon, tahimik na parang nakatingin sa isang estranghero, pero parang nakatingin din sa kanyang kasintahan. Ano ba, hindi mo naman iniisip na saktan ako diba? Let me tell you, hindi ako ganong klaseng tao. Inosenteng sabi ni Ben Yeager. Kabanata 22, ang hari ng pagyayabang ay siya, ano ba, hindi mo naman ako sinasamantala, di ba? Sabihin ko sa iyo, hindi ako ganoong klase ng tao, sabi ni Ben Yeager na may inosenteng tingin sa mukha. Agad na inilibot ni Fang Rong ang kanyang mga mata sa kanya nang marinig ito. Ang dating magandang kapaligiran ay nabasag sa sinabi ni Ben Yeager. Gusto mo ba talagang sundan ang malaking masamang tao na iyon? Tanong ni Fang Rong. Ano, hindi mo kayang makipaghiwalay sa akin? Kung hindi mo kaya, hindi ako pupunta, sabi ni Ben Yeager na may ngiti sa labi.
Managinip ka, sinong hindi makakatiis na makipaghiwalay sa iyo. Pinagmamasdan lang kita na dumiretso sa isang hukay ng apoy at sinusubukang hilahin ka palabas, sabi ni Fang Rong na may mukhang walang pakialam. Kalimutan mo na, sa sweldong ibinibigay sa akin ni Tio Zhu, sino pa ba ang susundin ko kung hindi siya? Sinadya ni Ben Yeager si Fang Rong. Ikaw, susundan mo talaga siya? Tanong ni Fang Rong na may masalimuot na ekspresyon, bago tumalikod na may, emph. At hindi na pinansin si Ben Yeager. Ngumiti lang si Ben Yeager at walang sinabi. Sigurado si Fang Kuohai na may nangyari kay Ben Yeager, kaya dinala niya si Shi Jian at isang dosenang iba pang mga lalaki, na sumugod sa Fang Yuan Logistics. Tito Zhu, lumabas ka na dito ngayon din, sigaw niya pagkapasok niya sa gate. Si Fang Rong ay lumaki kasama si Fang Kuohai at ang kanyang mahalagang perlas. Hindi siya papayag na may manakit sa kanya. Little Egg, ano ang ikinagagalit mo? Ano ang gusto mo kay Brother 3? Tanong ni Zhu Qingyuan na may malisyosong ngiti. Tito Zhu, itigil mo na ang pagpapanggap. Nasaan si Rongrong? Ibigay mo siya kaagad, sigaw ni Fang Kuohai. Ano, kulang si Rongrong? Anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Naglakas loob silang hawakan ang aking pamangkin. Kung mahanap ko siya, tadteren ko siya, sabi ni Zhu Qingyuan na may galit na tingin. Tito Zhu, putulin mo na ang pagkilos. Iyong mga tao ang gumawa nito. Ibigay mo siya ngayon, o hindi ko ito pakakawalan, hiling ni Fang Kuohai. Little Egg, huminahon ka. Wala kang ebidensya, bakit mo sasabihin kinuha ko siya? Ano ang punto para sa akin? Hindi mo ibibigay sa akin ang iyong bar, tama? Ang bar mo lang ang inaalala ko, hindi ang Rongrong, sagot ni Zhu Qingyuan. Ikaw, gusto mo ang bar ko. Sa wakas ay naintindihan na ni Fang Kuohai. Gusto ni Zhu Qingyuan na samantalahin ang pagkakataong ito para sakupin ang bar. Sa ilang magkakapatid, si Fang Kuohai lamang ang pinakamahina, at sinaktan niya ang kabilang partido sa malaking pagpupulong, na nagbigay ng pagkakataon kay Zhu Qingyuan. Bro, saan napupunta ang isip mo? Nakikita kong hindi ka gaanong kumikita sa bar. I just want to run it for you, don't get me wrong. At saka, hindi ba gusto ni Rongrong na magretiro ka? Ito ay malapit na konektado sa kung ikaw at si Rongrong ay maaaring umunlad ng malusog sa hinaharap, pananakot ni Zhu Qingyuan. Sa puntong ito, natitiyak ni Fang Kuohai na nahuli nila si Rongrong. Ngunit sa lugar at oras na ito, siya ay walang kapangyarihan, kung isa sa alang-alang ang kanilang higit na mataas na bilang at nasa larangan ng kaaway. Kapatid na tatlo, noong kaming 8 na magkakapatid ay sumunod sa Diyos ng digmaan noong unang panahon, naglalakad sa mga ilog at lawa, gaano kami kahanga-hanga, gaano kami katapangan. Gaano kalalim ang ating pagkakapatiran noon, nostalgic na sabi ni Fang Kuohai, na hindi makasagot. Gusto niyang hipiuan ang emosyon ng kabilang panig. Oo, Little 8, 20 taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Hindi natin maitatanggi na tumatanda. Little bro, ginagawa ko ito dahil nagmamalasakit ako sa iyo. Hindi masyadong maganda ang kita ng bar, bakit hindi kita bigyan ng pera at ililipat mo sa akin? Sa pagpapatakbo ko nito, siguradong doble ang kita, sabi ni Zhu Qingyuan na parang nag-aalala siya kay Fang Kuohai. Bro, bibigyan kita ng 2 araw para pag-isipan ito, bumalik ka sa akin pagkatapos mong magdesisyon, ibinigay ni Zhu Qingyuan ang utos ng pagpapaalis. Naikuyom ni Fang Kuohai ang kanyang mga kamao sa galit, ngunit sa kanilang mga kamay si Rongrong, wala siyang pagpipilian. Pag-iisipan ko, ngunit kailangan mong tiyakin ang kaligtasan ni Rongrong, matigas na sabi ni Fang Kuohai. Huwag kang mag-alala, little brother, may itatalaga akong partikular para hanapin ang kinaroroonan ng aking pamangkin. Hindi siya magdaranas ng anumang kawalang katarungan, sabi ni Zhu Qingyuan. Fair na. Sigaw ni Fang Kuohai bago siya tumalikod at nagmarcha paalis. Si Shi Jian, na sabik na kumilos, ay nagulat nang makitang biglang tumalikod at umalis si Fang Kuohai ngunit sinundan siya palabas. Boss Fang, ano ang dapat nating gawin? Nakaupo sa kotse, nag-aatubili na nagtanong si Shi Jian, talaga bang ibibigay natin ang bar sa bastard na iyon?
Ano pa bang magagawa natin? Nasa kanilang mga kamay si Rongrong, humiga si Fang Kuohai, mukhang pagod na pagod. Higit na mahalaga sa kanya si Rongrong kaysa sa bar. Ang tanging dahilan kung bakit siya nanatili dito sa lahat ng mga taon ay dahil mayroon siyang 12-dosenang mga kapatid na umaasa sa kanya para sa kanilang kabuhayan. Hindi niya kayang iwanan ang mga kapatid na kasama niya sa buhay at kamatayan. Ngunit ngayon, kapag talagang nahaharap sa isang pagpipilian, hindi siya magdadalawang isip na piliin si Rongrong. Shi Jian, pagkatapos ng lahat ng mga taon na sumunod sa akin, nagsisi ka na ba? Tanong ni Fang Kuohai na may halong kalungkutan. Boss Fang, kuya, ano ang sinasabi mo? Mula nang iligtas mo ako noong panahong iyon, nanumpa ako na mananatili ako sa iyo habang buhay? Tugon ni Shi Jian, na nakakaramdam din ng emosyon. Matapos ang napakaraming taon kasama si Fang Kuohai, ang kanilang bono ay higit pa sa pinuno at subordinate. Noon, si Shi Jian ay isang migranteng manggagawa lamang, na pumunta rito na may mga pangarap ng mga kabataang lalaki, para lamang malaman ang malupit na katotohanan ng buhay. Lahat ng pera niya ay ninakaw habang nakasakay sa bus. Naisipan niyang umuwi, ngunit pinigilan siya ng kanyang pagmamataas. Ang bumalik sa ganoong paraan ay magiging masyadong kaiyahiya, kaya nanumpa siya na hindi babalik hanggat hindi niya ginagawa ang kanyang sarili. Noong una, nagtrabaho siya sa construction site, ngunit pagkaraan ng 2 buwan, hindi siya binayaran ng amo. Sa sobrang galit, nag-isa siyang humarap sa amo, nadatnan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga tulisan na naghahanap ng dahilan para sa karahasan. Kung hindi lang dumating si Fang Kuohai sa tamang panahon, maaaring nawalan na siya ng buhay o tuluyang nawalan ng kapansanan. Mula sa sandaling iyon, gumawa siya ng matatag na resolusyon na manatili sa tabi ni Boss Fang, para protektahan siya. Nang makita si Fang Kuohai sa kanyang kasalukuyang estado, ang puso ni Shi Jian ay hindi maipaliwanag na mabigat. Ang batang ito na si Ben Yeager, ni hindi niya kayang protektahan ang isang tao, reklamo ni Shi Jian, ibinaba ang kanyang kamao sa keyboard. Hindi naman natin siya masisisi ng buo, masyado akong naging negligent. Alam ko na malamang nasusundan ni third brother Zhu si Rongrong, buntong hininga, ipinahayag ni Fang Kuohai ang kanyang panghihinayang. Shi Jian, pagkabalik natin, ipunan mo lahat ng kapatid. May sasabihin ako, he stated then laid back in the rear seat, silent thereafter. Sa itaas ng gangland bar. Ang isang grupo ng mga tao ay nagtipon, nag-uusap tungkol sa isang bagay. Noong oras na iyon, mayroong higit sa 20 lalaki na nakapaligid kay Rongrong. Nung nakita ko yun, tumakbo na lang ako. Hulaan mo kung ano ang ekspresyon nila noong nakita nila ako. Anong ekspresyon? Tanong ng maraming tao sa paligid ni Ben Yeager. Sa sandaling nakita nila ako, natigilan lang sila, lahat sila ay nagsimulang tumakbo, sumisigaw habang naglalakad. War God is here, War God is here, run for your lives. I was like, geez, hindi pa nga ako nakakahagis ng suntok, and they all ran off, so I had no choice but to bring Rongrong back with me, sabi ni Ben Yeager. Bro you, sabi ng isa sa karamihan, pinalalaki mo ba ang kwentong iyan? Kung tumakbo silang lahat, paano mo nakuha ang sugat sa likod ng iyong ulo? Oo, nabugbog ka ba? Kalokohan, nung nakita ko silang tumakbo palayo, na-frustrate lang ako, tapos aksidenteng natapakan ko ang balat ng saging, kaya natamba ako, he claimed. Umupo si Fang Rong sa isang sopa sa gilid, humahadjadjak ng nakakaloko habang pinagmamasdan si Ben Yeager na nagyayabang. Hindi siya humakbang para pigilan siya. Kabanata 23, The Brotherly Bond That Has Passed 23, Chapter 23, The Brotherly Bond That Has Passed. Bumaba si Fang Kuohai sa kotse at naglakad papasok sa bar na walang lakas. Nakita ng magkapatid na lalaki sa unang palapag si Fang Kuohai na bumalik at nagmamadaling pumunta. Boss Fang, bumalik ka na. Naghihintay si Miss Fang sa itaas, sabi ng isa sa kanila. Ano? Anong sabi mo? Hinawakan ni Fang Kuohai ang braso ng lalaki. Hindi alam ng lalaki kung bakit balisa si Fang Kuohai at sa kanautol, hinihintay ka ni Miss Fang sa itaas.
Bumalik na si Rongrong. Hindi makapaniwalang sabi ni Fang Kuohai. Hindi siya makapaniwala na magiging napakabait ni Zhu Qingyuan na ibabalik si Rongrong. Nasaan siya? Tanong ni Fang Kuohai at walang sinasabi, tumakbo siya patungo sa ikalawang palapag. Si Shi Jian, na sumusunod sa likod, ay medyo kakaiba din at tumakbo din ito pataas. Sa pagpasok ni na Fang Kuohai at Shi Jian, nakita nila si Ben Yeager na nagyayabang. Dad, dumating ka na. Hinihintay ka lang namin, tumakbo kaagad si Fang Rong nang makita niya si Fang Kuohai. Hindi makapaniwalang tumingin si Fang Kuohai sa kanyang anak, "Anak, marami kang pinagdaanan," sabi ni Fang Kuohai at saka niyakap si Fang Rong ng mahigpit. Kung wala ang pangyayaring ito, hindi niya malalaman ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak na babae. "Tatay, narito ako," pag-aaliw ni Fang Rong, "si Ben Yeager ang nagligtas sa akin at nagbalik sa akin." Nang marinig ito, sa wakas ay pinakawala ni Fang Kuohai si Fang Rong, at noon, nakatayo na si Ben Yeager sa tabi niya. "Boss Fang, ikinalulungkot ko talaga dahil hindi ko naprotektahan ng gusto si Miss Fang at hinayaan siyang magdusa," sabi ni Ben Yeager na puno ng guilt ang mukha, hindi na nagyayabang gaya ng dati. "Siyang, huwag mong sabihin iyan, marami kaming utang sa iyo sa pagkakataong ito. Halika, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari," sabi ni Fang Kuohai. Hinayla si Ben Yeager para umupo kasama niya sa sofa. Si Ben Yeager ay hindi makapagsimulang magyabang kay Fang Kuohai, dahil siya ay nagyayabang lamang sa kanyang mga kapatid. Tumangala siya sa iba at umubo, "Umalis na kayo, nasabi ko na sa inyo minsan, hindi kawili-wili kung makinig kayo ulit." Naunawaan ng iba ang ibig sabihin ni Ben Yeager, pagkatapos ay tumawa at bumaba. Pagkaalis nila, ikinwento ni Ben Yeager ang buong pangyayari. Tumango si Fang Kuohai bilang pagsang-ayon at sinabing, "Ben Yeager, marami kaming utang sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring hindi na nakabalik si Rongrong," sabi ni Fang Kuohai. "Huwag mo nang banggitin, Boss Fang, ang pagprotekta kay Rongrong ay bahagi ng aking trabaho," sabi ni Ben Yeager at ngumisi, na iniharap si Fang Rong. "Maganda iyan, ngayong alam ni Zhu Qingyuan na bumalik na si Miss Fang, siguradong galit na galit siya," masayang sabi ni Shi Jian. "Ben Yeager, hindi ko inaasahan na may kakayahan ka. Kailangan ko pang sabihin." Pagmamalaki ni Ben Yeager. "Kung gayon, paano nasugatan ang iyong ulo?" Pang-aasar ni Shi Jian. "Yung ulo ko. Oh, hindi sinasadyang nadulas ako sa balat ng saging," sabi ni Ben Yeager. "Walang malubhang pinsala, umaasa ako." Nag-aalalang tanong ni Fang Kuohai. "Walang seryosong bagay, walang pakialam na," sabi ni Ben Yeager. "Tatay, may sasabihin ako sa iyo," sabi ni Fang Rong, ngumisi kay Ben Yeager. "Gusto ka ng taong ito na ipagkanulo, mag-ingat ka." Sinabi niya na gusto niyang sumama sa malaking kontrabida na si Zhu Qingyuan, "Huwag kang masyadong magtiwala sa kanya." "Oh, talaga?" Nagkunwaring nagulat si Fang Kuohai. Natural na hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Fang Rong. Kung si Ben Yeager ay nagplano na makipaghanay kay Zhu Qingyuan, hindi niya sana ibinalik si Fang Rong. Dapat mo siyang bantayan. Mukhang hindi siya mabuting tao," sabi ni Fang Rong. Tumawa ang lahat nang marinig nila itong sinabi ni Fang Rong, maliban kay Ben Yeager, na may masungit na mukha. "Look, Miss, I risked my life to rescue you, and you still say such things. It really broken my heart. My little heart is cold," sabi ni Ben Yeager, tinakpan ang kanyang dibdib sa kunwaring sakit. Walang naniniwala sa iyo," sabi ni Fang Rong habang nakaupo siya sa malapit na sofa. "Rongrong, bumalik ka na sa kwarto mo. May kailangan akong pag-usapan sa kanila," nakangiting sabi ni Fang Kuohai. Tumango si Fang Rong, pagkatapos ay tumayo at naglakad pabalik sa kanyang silid, ayaw na masangkot sa mga bagay na ito. "Ano ang gagawin mo dito?" Si Fang Kuohai, nang makita si Fang Rong na umalis sa silid, agad na nawala ang kanyang ngiti, na walang iniwang bakas sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito ay hindi nagtagumpay si Zhu Qingyuan, ngunit tiyak na gagawa siya ng mga karagdagang hakbang. "Dapat tayong mag-ingat at mag-ingat sa kanila," sabi ni Shi Jian,
na matagal nang nasa bilog upang maunawaan ang ugali ni Zhu Qingyuan. Ben Yeager, ano sa tingin mo? Tanong ni Fang Kuohai. Bagamat kamakailan lamang sumali si Ben Yeager, palaging nararamdaman ni Fang Kuohai na may higit pa sa binatang ito. Dahil nagsagawa na sila ng aksyon laban sa amin, wala kaming balak umatras. Ang suhestyon ko ay mag-strike muna, desididong pahayag ni Ben Yeager, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tindi, hindi nagpapakita ng kanyang karaniwang walang pakialam na kilos. Sumasang-ayon ako sa ideya ni Ben Yeager, dahil gusto niyang ibagsak ang aming bar, bakit hindi kunin ang kanyang kumpanya ng logistic? Si Shi Jian ay umaasang tumingin kay Fang Kuohai. Napabuntong hininga si Fang Kuohai at sumandal sa sofa, sinabing, mahirap paniwalaan na pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito bilang magkapatid, naging ganito tayo. Boss Fang, ito ay sarili niyang kagagawan. Hindi mo dapat isapuso. Ilang taon na nating iniiwasan ang hidwaan, ngunit ano ang naging dahilan nito? Hindi lamang sila nananatiling walang utang na loob ngunit iniisip natin na tayo ay mahina at pinatindi nila ang kanilang mga taktika, galit na sabi ni Shi Jian. Hindi nila ako kayang tiisin, ngunit hindi ko mapigilan ang pagiging matuwid. Pagkatapos ng lahat, nanumpa kami ng katapatan at pinagsaluhan ang blood wine, sabi ni Fang Kuohai, nanlalabo ang kanyang mga mata sa kalungkutan. Tahimik na nakaupo si Ben Yeager, hindi nagsasalita. Ipinahayag na talagang ayaw ni Fang Kuohai na gawin ang hakbang na ito. May mga tao pa rin sa landas na ito na pinahahalagahan ang katapatan at katwiran. Let me think about it, sabi ni Fang Kuohai bago pumikit at humiga sa sofa. Nang makita ito, nakipagpalitan ng tingin si Ben Yeager kay Shi Jian at pagkatapos ay umatras. Masyadong mabait si Boss Fang. Ang bastard na si Zhu Qingyuan ay nambubuli papunta sa pintuan namin, sabi ni Shi Jian habang nakapikit ang mga ngipin. Si Ben Yeager ay sumipol ng walang pakialam at pagkatapos ay pumunta sa bar sa unang palapag. Ting Ting, ikuha mo ako ng beer, sabi ni Ben Yeager. Nang makitang bumalik si Ben Yeager, ngumiti si Lan Tingting at nagtanong, kumusta ang pagiging bodyguard? Maayos ba ang takbo nito? Si Lan Tingting, isang waitress lang dito, ay hindi maaaring malaman ang mga pangyayaring naganap. Ayos lang, Tingting. Hindi kita nakita buong araw. Lalo ka pang gumanda, nakangiting sabi ni Ben Yeager. Pinanlakihan siya ng mata ni Lan Tingting, bakit hindi mo suot ang bago mong damit? Dapat mong itapon ang basahang suot mo. Komportable ang damit na ito, sabi ni Ben Yeager habang umiinom ng kanyang beer. Sa tingin mo anong oras na, at may mood ka pa ring uminom dito? Umupo si Shi Jian sa tabi ni Ben Yeager, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Nang makitang tila may pag-uusapan ang dalawa, mabilis na lumayo si Lan Tingting. Anong oras? Sabi ni Ben Yeager, na mukhang nalilito, katapusan na ba ng mundo o ano? Anong oras? Ang ibang mga tao ay dumidikit sa aming mga leeg, at maaari mong lunukan ang pagmamataas na iyon. Hindi ko kaya, sabi ni Shi Jian, galit na tumayo, handang umalis. Tumigil ka. Nakita ni Ben Yeager si Shi Jian na ganito at tumawa. Kabanata 24, kumilos, tumigil ka dyan. Tinawag ni Ben Yeager si Shi Jian nang makita niya ang kanyang ekspresyon. May balak ka ba talagang gawin? Eksakto, kahit hindi pumayag si Boss Fang, ako na mismo ang hahawak nito, matapang na pahayag ni Shi Jian. Baliw ka ba? Hinaan mo ang boses mo, kumaway si Ben Yeager kay Shi Jian at bamulong, dahil nag-aalangan si Boss Fang, bakit hindi natin ito asikasuhin para sa kanya? Kaya naplano mo na ito, sabi ni Shi Jian sa mahinang boses, binigyan ng suntok si Ben Yeager. Tara, punta tayo sa dorm ko at mag-usap, hinayla ni Ben Yeager si Shi Jian paakyat sa hagdan, at isinara ni Shi Jian ang pinto sa likod nila. Anong plano mo? Tanong ni Ben Yeager. Ano pa bang balak ko? Kukuha ako ng ilang kapatid at ibababa ang bastard na si Zhu Qingyuan kapag nag-iisa siya, pilayin mo lang siya at tapos na, walang patawad na sabi ni Shi Jian. Hindi mo kailangang maging magalang sa ganyang tao. Kamakailan, may ihahatid sana silang mga paninda,
ngunit ibinenta nila ang mga kalakal sa kalahati at ibinulsa ang pera. Nang harapin siya ng may-ari, pilayan siya ni Zhu. Oh, talaga? Ano pang masamang bagay ang nagawa niya? Tanong ni Ben Yeager, medyo curious. Napakarami, ang kanyang mga krimen ay napakaraming hindi mabilang, sapat na upang patayin siya ng 100 beses, nanunuya si Shi Jian. Shi Jian, mayroon ba tayong lakas ng loob na ibagsak siya, tayong dalawa lang? Tanong ni Ben Yeager. Ano, tayong dalawa lang? Bulalas ni Shi Jian, tinitingnan ang determinadong mga mata ni Ben Yeager na tila hindi nagbibiro. Pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpasya, sige, hanggat nang ahas si Ben Yeager, hinding-hindi ako Outris. Mabuti, planuhin natin ang mga detalye, sabi ni Ben Yeager. Pagkatapos nilang mag-usap ay lumabas na sila ng kwarto. Si Ben Yeager ay casual gaya ng dati. Pagkatapos ay pumunta siya sa bar para makipag-chat kay Lan Tingting. Dahil ito ay isang tensyon, pinananatili ni Fang Kuohai si Fang Rong dito pansamantala nang hindi umaalis. Bagamat sawa na si Fang Rong sa lugar, wala siyang pagpipilian kundi sumunod sa ayos ng kanyang ama. Nakatayo sa ikalawang palapag, pinapanood si Ben Yeager na masigasig na nakikipag-chat sa isang server sa ibaba. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na selos at pagkatapos ay bumaba upang umupo sa tabi ni Ben Yeager. Ah, andito na pala si Young Miss. Gusto mo bang samahan ako sa ilang inumin? Ngumisi ng nakakaloko si Ben Yeager. Hindi ka na ba sinamahan? Bakit mo ako kailangan? Malamig na tugon ni Fang Rong. Nang marinig ito ni Fang Rong, napailing na lamang si Lan Tingting na may kasamang ngiti at pagkatapos ay bumalik sa trabaho. Hoy, bakit may ni-detect akong malakas na bango ng selos dito? Hindi ka sana nahulog sa akin, di ba? Tanong ni Ben Yeager. Ako, nahulog sa'yo. Huwag maging delusional. Isa kang poloka na nagnanasa sa karne ng sisni, diretsyong sagot ni Fang Rong. Sinasabi ko lang. Tingnan mo kung gaano ka nabalisa. Nakonsensya ka ba? Kung gusto mo ako, sabihin mo lang, sabi ni Ben Yeager. Ikaw, hamak ka. Napabuntong hininga si Fang Rong at mabilis na tumakbo sa itaas, pumasok sa kanyang silid. Hindi niya alam kung bakit, ngunit palagi niyang nararamdaman ang hindi maipaliwanag na kagandahan kay Ben Yeager. Bumibilis ang tibok ng puso niya at hinahabol siya ng hininga sa tuwing nakikita siya. Kung hindi lang siya masyadong walang kabuluhan, baka hindi siya masyadong masama, kalokohang naisip ni Fang Rong sa sarili. Hindi ako dapat mag-isip ng ganito. Isa lang siyang malaking masamang lobo. Hindi ako dapat mag-isip ng mabuti sa kanya, bulong niya sa sarili. Nagtago siya sa kwarto niya, nagpapanta siya, minsan humahajijek, minsan seryoso. Bandang 9:00 ng gabing iyon, biglang nagring ang telepono ni Ben Yeager. Nakita niyang si Shi Jian ang tumatawag ngunit hindi sumasagot. Sa halip, sumipol siya habang palabas ng bar at sumakay sa isang itim na sedan. So, ready ka na ba? Tanong ni Ben Yeager. Na-check out lahat. Si Zhu Qingyuan ay may 3 pangunahing lalaki, at sa ngayon, 2 ang kasama niya. Ang isa sa kanila ay nagbabantay sa kumpanya, tuwang-tuwang sabi ni Shi Jian, pinaandar ang sasakyan at pinaandar ito. Primetime Bath Center. Sa isang malaking pribadong silid, si Zhu Qingyuan at 2 kapatid na lalaki ay nakahiga sa isang pool. Kuya, kailan tayo gagawa ng susunod nating hakbang? Tanong ng isa sa kanila. Minamaliit namin ang Ben Yeager. Bigyan mo lang ito ng 2 araw, sa loob ng 2 araw ay walang makakatakas sa kanila, nanlamig ang tingin ni Zhu Qingyuan habang siya ay tumayo at nakatapis ng tuwalya sa kanyang sarili. Tara na, punta ka sa ika-8 palapag. Nagpalitan ng nakakalokong ngiti ang 2 niyang kapatid, saka siya sinundan sa itaas. Nakakuha sila ng 3 silid sa itaas na palapag at pumasok sa kanila nang walang kahit isang salita. Boss Zhu, matagal ka nang wala dito, bati ng isang babaeng nakabikini kay Zhu Qingyuan nang makapasok siya, mabilis na hinawakan ang kanyang braso. Namiss mo ba ako? Humalaklak si Zhu Qingyuan, walang pagsisikap na itago ang kanyang intensyon. Bumaba si Ben Yeager sa kotse at pumunta sa prime time, walang alinlangang napahinto muli ng security.
Sa pagkakataong ito, inayos ito ni Shijian, at nakakuha sila ng silid at umakyat sa itaas. Manong, hindi ba pwedeng magbihis ka ng maayos? Nahihiya akong maglakad kasama ka, sabi ni Shijian, medyo walang magawa. Baliw na ako. Baka pwede mo akong bilhan ng ilang piraso kapag libre mo. Pang-aasar ni Ben Yeager. Kalimutan mo na, sinira mo. I paid this time, you'll have to pay me back when we return, usapan nila habang papasok sa private room. Pagdating sa loob, nagsimulang maghubad si Ben Yeager, handa ng maligo ng maigi. Anong ginagawa mo? Tanong ni Shijian, nakatitig sa kanya ng dilat ang mata. Ano ang hitsura nito? Nandito ako para maligo, ano pa ba? Sagot ni Ben Yeager na walang patawad. Focus muna sa mga importanteng bagay. Sinong nagsabing nandito ka para maligo? Si Shijian ay ganap na natalo kay Ben Yeager. Tama, negosyo muna, pagkatapos ay ang paligan, tumawa si Ben Yeager at sumunod kay Shijian sa itaas. Si Zhu Qingyuan ay nakababad sa paligan sa kanyang silid. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto. Si Zhu Qingyuan, bilang isang matandang kamay sa bagay na ito, ay itinulak ang babaeng nakaakbay sa kanya palayo ng puwersa. Kabanata 25 Code as a Beast, kayong dalawa, malamig na sabi ni Zhu Qingyuan. Gamit ang kanang kamay, marahas siyang naglabas ng kutsilyo, at damaloy ang sariwang dugo mula sa kaliwang kamay, ngunit hindi siya sumigaw, ni hindi niya ito sinulyapan pa. Ito ay maliwanag na siya ay isang walang awa na karakter. Zhu Qingyuan, hindi mo inaasahan ang araw na ito, hindi ba? Nagyayelong ang tingin ni Shijian, at nakakuyom ang kanyang mga kamao, handang tapusin siya. Noon lang, dalawang lalaki ang biglang sumugod mula sa labas. Parehong nakahubad, may hawak na kutsilyo sa kanilang mga kamay. Kuya, nag-aalala silang tumingin kay Zhu Qingyuan habang papasok sila. Mag-ingat ka. Hindi pa natapos ni Zhu Qingyuan ang kanyang mga salita ng si Ben Yeager, na nagtatago sa likod, ay binabaan siya ng bangbang, ng 2 beses. Sa kasamaang palad, ang dalawang dakilang general sa tabi ni Zhu Qingyuan ay hindi man lang nakita ang mukha ni Ben Yeager bago sila bumagsak doon. Ito ang iyong mga dakilang general. Masyado silang mahina, umiling si Ben Yeager at bumantong hininga. Siya ay hindi maginoo. Kung madali niyang maalis ang kanyang mga kalaban, hindi siya mag-exert ng 1 onsa ng dagdag na pagsisikap. Ikaw. Si Zhu Qingyuan ay nagngangalit. Anak, naghahanap ka ng kamatayan. Nahawakan na niya ng mahigpit ang punyal ni Ben Yeager sa kanyang kamay. With a casual flush, hiniwa niya ang isang sulok ng kama. Noon lang niya muling dinampot ang punyal para tingnan muli. Ang punyal ay nagbuga ng malamig na liwanag, na nagbibigay ng malamig na pakiramdam. Ang punyal na ito ay nakuha ni Ben Yeager sa kanyang unang misyon sa gitnang silangan nang ihagis ito ng isang namamatay na terorista. Upang harangin ang talam na ito na ibinigay ng isang kasama ni Ben Yeager ang kanyang sariling buhay. Ito ang unang pagkakataon na nakapatay si Ben Yeager ng isang tao. Pinaulanan niya ng bala ang kalaban, ngunit dahil nakapatay siya ng isang mahalagang kriminal, siya ay nadisiplina. Ang punyal na ito ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang kahalagahan para sa kanya. Hindi na niya mabilang kung ilang tao ang napatay niya dito. Hawak ang punyal, si Zhu Qingyuan ay naging mas kumpiyansa. Ikaw ba mismo ang gagawa, o tayo ang gagawa? Sabi ni Shijian habang humahakbang pasulong. Basta sa inyong dalawa gusto mo rin akong kunin. Biglang sinaksak ni Zhu Qingyuan si Shijian gamit ang isang kutsilyo. Ito ay napakabilis, direktang nakatutok sa isang mahalagang lugar. Si Shijian ay nagbabantay laban sa kanya, alam na si Zhu Qingyuan, na nahirapan hanggang sa puntong ito, ay tiyak na may kakaibang kakayahan. Nang makitang napalampas ang kanyang saksak, si Zhu Qingyuan ay sumugod kay Shijian, na nagbabalak na samantalahin ang sandali upang tapusin muna si Shijian at pagkatapos ay labanan si Ben Yeager. Patuloy na umatras si Shijian ng ilang hakbang, sa loob-loob na nagulat sa kakilakilabot na si Zhu Qingyuan. Samantala, sinulyapan niya si Ben Yeager mula sa gilid ng kanyang mata, tahimik na minumura kung bakit hindi pa kumikilos ang bata.
Ibaba mo ang punyal. Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na boses, na naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Zhu Qingyuan. Ang boses ay tila nanggaling sa impyerno, kaya hindi sinasadyang umatras siya ng ilang hakbang. Ibaba mo ito, hindi mo karapat-dapat na hawakan ito, sabi ni Ben Yeager, hindi pangkaraniwang seryoso, na ikinagulat ni Shi Jian saglit. Ibaba mo. Papatayin kita. Naramdaman ni Zhu Qingyuan ang isang mapanganib na aura na nagmumula kay Ben Yeager, kaya humakbang siya pakanan at umatras sa pader, handang labanan si Ben Yeager. Alam niya ang husay ni Ben Yeager, ngunit sa masikip na espasyong ito, na may matalim na punyal sa kanyang kamay, tiwala siyang kaya niyang saksakin si Ben Yeager. Napansin ni Shi Jian ang problema, ngunit sa pagtayo ni Ben Yeager sa kanyang harapan, wala siyang kapangyarihang tumulong. Nang mapunit pa lamang ng punyal ang damit ni Ben Yeager, ang palso ni Zhu Qingyuan ay biglang hinawakan ni Ben Yeager. Sinubukan ni Zhu Qingyuan na magsaksak ng mas malakas, ngunit ang kanyang palso ay parang naipit at masakit, hindi niya ito may galaw kahit kaunti. Noon lamang napagtanto ni Zhu Qingyuan ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ni Ben Yeager. Sa kabila ng paggamit ng lakas ng kanyang braso, hindi niya ito maisulong kahit bahagya, lalo pa ang pagkakaroon ng momentum. Gusto niyang bawiin ang kamay niya pero hindi niya magawa. Sabi ko ibaba mo na, bakit hindi ka nakinig? Biglang may narinig na putok at direktang binasag ni Ben Yeager ang palso ng kalaban. Buto spike na tumusok sa balat, bumulwak ang dugo. Kinuha ni Ben Yeager ang punyal at itinago ito. Ang kanyang ekspresyon ay lubos na bumuti, pagkatapos ay sa isang sampal, ibinagsak niya si Zhu Qingyuan sa kama. Mahirap paniwalaan na si Zhu Qingyuan, isang pangunahing lider ng gang, ay napakadaling natalo sa harap ni Ben Yeager. Maging si Shi Jian, na nakatayo sa gilid, ay medyo nagulat. Ngayong nakitang hinampas ni Zhu Qingyuan ang kama, hinawakan niya ang kanyang buhok at inihagis siya sa sahig. Ang kanang kamay ay itinaas ang punyal, handang laslasan ang kanyang lalamunan. Mabilis na hinawakan ni Ben Yeager ang palso ni Shi Jian. Hindi ngayon ang oras para patayin siya, sabi ni Ben Yeager. Ano bang pinagsasabi mo? Pumunta kami ngayon dito para tapusin ang buhay niya, paano tayo susuko ngayon? Halos baliw na sabi ni Shi Jian. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakaramdam ng takot si Zhu Qingyuan, nakaramdam ng isang simoy ng kamatayan. Mga kapatid, iligtas mo ang aking buhay. Hayaan mo lang ako ngayon, at ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking kumpanya ng logistic, Zhu Qingyuan, na hindi na pinansin ang sakit sa kanyang palso, lumuhod sa lupa at nagmakaawa. Kalahating. Malamig na sabi ni Ben Yeager. Alam ni Zhu Qingyuan ang ibig sabihin ni Ben Yeager, ngayong kahit ang kanyang buhay ay nasa panganib, ano ang silbi ng mga asset na ito? Lahat ng ito, mula ngayon, sa iyo na ang Fang Yuan Logistics, declare niya. Hindi na babalik. Hindi na ako babalik, sabi ni Zhu Qingyuan, lihim na nasisiyahan nang makita niyang sumang-ayon si Ben Yeager. Hanggat maaari siyang umalis dito ngayon, sino ang kikilalanan ng mga salitang ito sa hinaharap? Sige, ngunit kailangan kong mag-iwan sa iyo ng isang bagay na maaalala, sabi ni Ben Yeager, pagkatapos ay pilit na sinipa ang binti ni Zhu Qingyuan, na lumikha ng basag na tunog habang nabasag ang buto ng binti, na nanginig sa mga tainga ng mga nakarinig nito. Hindi na nakayanan ni Zhu Qingyuan ang sakit, at sumigaw ng malakas, ang mga luha ay hindi napigil ang umaagos sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan pagkatapos ng napakatagal na panahon sa underworld. Let's go, sabi ni Ben Yeager, hinayla si Shi Jian. Si Shi Jian, hawak pa rin ang punyal, ay nag-aatubili na sumulyap kay Ben Yeager, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas. Nang makarating si Ben Yeager sa pintuan, bigla niyang inikat ang kanyang ulo at pinandilatan si Zhu Qingyuan, mas mabuti na sabihin mo ang sinabi mo, o kukunin ko ang iyong buhay, at sinadya ko iyon. Nang makita ang hitsura sa mga mata ni Ben Yeager, si Zhu Qingyuan ay labis na natakot na halos mawalan ng malay. Ito ay isang malamig, mabangis na hayop na hitsura,
Isang uri ng hindi nakikitang layunin ng pagpatay na makukuha lamang sa pamamagitan ng dugo at luha. Wala siyang duda na maaaring wakasan ni Ben Yeager ang kanyang buhay sa isang galaw lamang. Ano ang gagawin? Dapat ba talaga niyang ibigay ang kumpanya niya sa kanila? It was his life's work, won through uncountable life and death struggles, just to give away like this. Ang pag-aatubili ay umusbong sa puso ni Zhu Qingyuan, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magdilim habang iniisip niya ang maraming tapat na lalaki sa ilalim ng kanyang utos. Bakit hindi mo ako hinayaang patayin siya? Ang pagpapanatili sa kanya ngayon ay nagbabaon ng problema para sa atin, reklamo ni Shi Jian, noon lang napansin na hindi siya sinundan ni Ben Yeager. Hoy, saan ka pupunta? Lumingon si Shi Jian at tinawag si Ben Yeager. Para maligo, ano pa? Tapos na ang negosyo, ano pa ang gusto mo? Sagot ni Ben Yeager nang pumasok siya sa silid at mahinahong nagsimulang maghubad. Hindi ako makapaniwala sa iyo, nasa mood kang maligo ngayon, walang magawang umiling si Shi Jian. Sabihin mo sa akin, bakit hindi mo ako hinayaang patayin siya? Patuloy niya, hindi pa rin nakontento. Hindi mo ba nakita yung 3 kamera sa taas? Hindi ako tanga tulad mo, sagot ni Ben Yeager bago tumalon sa pool. May isa pang dahilan na hindi niya binanggit, kailangan niyang gamitin si Zhu Qingyuan para makuha ang buong tiwala at pagtitiwala ni Fang Kuohai. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng hakbang na ito siya ay ganap na makapasok sa bilog at bumuo ng kanyang sariling kapangyarihan. Siyempre, hindi niya maihayag ang mga kaisipang ito.